Ito pala ang kwento ng buhay ni Karen Davila, isang news anchor sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Si Karen Davila, o buong pangalan, Kristen Karen Leasing Davila, ay isa sa pinakasikat, pinakamaimpluwensya, at pinakamaraming parangal na mamamahayag sa telebisyon sa Pilipinas. Sa loob ng mahigit 3 dekada, siya ay umangat mula sa pagiging masipag na estudyante ng mass communication tungo sa pagiging isang tanyag na news anchor, matapang na political interviewer, at internasyonal na tagapagtaguyod ng mga karapatang panlipunan. Maagang buhay at pinagmulan, 1970 hanggang 1992. Ipinanganak si Karen Davila noong November 21, 1970, sa Maynila, Pilipinas. Lumaki siya sa isang maayos at suportadong pamilyang middle class kasama ang kanyang mga magulang, kabilang ang kanyang ama na si Arman Tirol Davila. Bagamat komportable ang kanilang pamumuhay noong kanyang kabataan, nakaranas ang kanilang pamilya ng matinding problemang pinansyal habang siya ay nasa high school. Upang matustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak, nagsimula ang kanyang mga magulang ng maliliit na negosyo. Sa panahong iyon, paulit-ulit na itinuro ng kanyang ina ang isang aral na habang buhay niyang dadalhin, ang edukasyon ang susi upang marating mo kung sino man ang gusto mong maging sa mundong ito. Nag-aral si Karen sa prestihiyosong Kolehiyo San Agustin sa Makati, kung saan naging kaklase niya ang ilang magiging kilalang personalidad tulad nina Chris Aquino at Pinky Webb. Dahil sa kanyang hilig sa komunikasyon at pagkukwento, nagpatuloy siya sa University of the Philippines Diliman, at nagtapos ng kursong Bachelor of Arts major in Mass Communication. Pag-akyat sa mundo ng broadcast journalism, 1993 hanggang 2000. Matindi ang ambisyon ni Karen noong siya'y nagsisimula pa lamang sa industriya ng media. Inilarawan niya ang sarili noon bilang sobrang persegido, competitive, at halos walang kapaboran sa trabaho. Hindi agad siya naging sikat na anchor, dumaan muna siya sa matitinding field assignments, overnight writing sessions, pag-e-edit ng balita, at pag-aaral ng kabuoang proseso ng television production. Ang unang malaking break niya ay dumating sa GMA Network noong kalagitnaan ng dekada 1990. Napili siyang maging co-anchor ng late-night newscast na Saksi, kasama ang veteranong broadcaster na si Mike Enriquez. Dahil sa kanyang matalas na estilo ng pagre-report at malakas na presensya sa telebisyon, mabilis siyang nakilala bilang isa sa mga sumisikat na investigative journalists ng bansa. Gininto ang panahon sa ABS-CBN at pandaigdigang pagkilala, 2000 hanggang 2020. Noong taong 2000, gumawa si Karen ng malaking hakbang sa kanyang karera nang lumipat siya sa ABS-CBN, ang pinakamalaking media network sa Pilipinas. Doon lalo pang sumikat at lumawak ang kanyang impluwensya sa larangan ng pamamahayag. Mga mahahalagang programa. The Correspondents, dito ipinakita ni Karen ang kanyang husay sa paggawa ng malalalim at matitinding dokumentaryo tungkol sa ilegal na droga, karapatan ng mga bata, at mga suliraning pangkalikasan gaya ng Marcopper mining disaster. TV Patrol. Noong November 2004, naging co-anchor siya ng pangunahing primetime news program na TV Patrol kasama si Julius Babao, isa ito sa pinakamalaking tagumpay sa kanyang karera. Bandila mula 2010 hanggang 2020, siya ang naging pangunahing anchor ng late-night news program na Bandila, kung saan lalo niyang pinatatag ang reputasyon bilang isang matapang at mapanuring mamamahayag. Head Start with Karen Davila. Noong 2010, inilunsad niya ang kanyang tanyag na morning talk show sa ANC, na tinawag na Head Start. Naging sentro ito ng matitinding diskusyong pampolitika kung saan ini-interview niya ang mga senador, pangulo, opisyal ng gobyerno, at malalaking negosyante. Nakilala siya sa kanyang direkta, matapang, ngunit patas na estilo ng pagtatanong. Mga parangal at pandaigdigang pagkilala. Dahil sa kanyang mahusay na trabaho, tumanggap si Karen ng maraming prestihiyosong parangal sa loob at labas ng bansa. Noong 2008, ginawaran siya ng The Outstanding Young Men Award para sa broadcast journalism. Noong 2013, natanggap niya ang The Outstanding Women in the Nation Service. Ang kanyang mga dokumentaryo ay kinilala rin ng mga internasyonal na organisasyon tulad ng UNICEF at New York TV at Film Festivals.
personal na buhay, pag-aasawa, at pagsubok sa pananampalataya. Sa likod ng kamera, nakilala ni Karen ang television executive na si DJ Santa Ana, sa loob mismo ng newsroom. Matapos ang halos 6 na taong relasyon, ikinasal sila sa Hong Kong noong July 22, 2001. Nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki, sina David at Lucas. Ngunit isang malaking pagsubok ang dumating nang ma-diagnose ang panganay nilang si David na nasa autism spectrum noong siya ay 2.5 taong gulang pa lamang. Aminado si Karen na lubos silang nasaktan ng kanyang asawa sa balitang iyon at halos 2 linggong umiiyak. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, nagsaliksik siya ng iba't ibang therapy, treatment, at lifestyle interventions upang matulungan ang kanyang anak. Binago rin ng kanilang pamilya ang kanilang pagkain at pamumuhay upang masuportahan si David. Kalaunan, naging inspirasyon ito kay Karen upang mas maging health conscious at disiplinado sa wellness at nutrisyon. Mas tumibay rin ang kanyang pananampalataya bilang evangelical Christian. Naging sandigan niya ito lalo na noong makaranas si David ng malulubhang seizure noong 2020 at 2021 ngunit himalang nakaligtas. Ngayon, si David ay isa ng matagumpay na kabataang nag-aaral ng Fine Arts sa University of the Philippines, at sumasali rin sa workplace internships. Katatagan at muling pagbangon 2020, kasalukuyan. Noong 2020, isa si Karen sa mga naapektuhan ng mawalan ng prangkisa ang ABS-CBN, gayunpaman, nanatili siyang tapat sa network at tumulong sa paglipat nito sa digital platforms. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!